Hello po, good morning po. Yan po, maulang umaga po ngayon. Kami po yung nag-harvest ng luya dito po sa bayan ng San Jose. Tayo po yung minabiling luya na nagkatama nga po, nagkaroon ng pasik. Yan, naninilaw. Ito pong isang lagay na ito ay wala makukuha dyan. So ito po ang hina-harvest natin, yung mag-green pa na yan. Gandun. Gandun po yan, yan. Pero ito po mga dilaw na ito, hindi na po natin sinasama at yan po ay bulok. Yan po tinatawag na pasik. Kaya kahit nga po maulan ay ginawa natin ang paraan na ma-harvest dahil ay mauubos po. Anaki mauubos po pagka po hindi hinarvest. So ito po ay bili natin na per kilo dito po sa atin. At yan po ang ating mga kasama nag-aalis nga po ng lupa at saka tangkay ng luya. Dahil ito po ay kutsay. So talaga pong maulan, hindi po maaaring hindi haharbisin at mauubos. Basta po dumilaw na ganyan, ito po ay bulok na. Basta ganyan po ang dahon. Kaya po naging ganyan ang dahon ng yung luya at natutumba, yan po ay kung tawagin namin ay pasik. Bakterya po yan. Bakterya po ang sumisira dyan. Yan, katulad po nito. Yan, bulok po ang inyo. Madaling matanggal yung tangkay. So ito po, pag hindi po natin harvest, itong katabing ito ay mabubulok na rin. Sayang naman po, ang good size po ang ating luyang ito. So wala pong magagawa. Talaga pong ganyan, pagka ang ating natamnan na lupa ay acid, ma-acid, acidic. Maasim po ang lupa, hindi po yung katugma ng luya. Amulod parang nainit, makakapamitas siya kita talang nasunis. Ha? Palahian. Ah, palahian. Ano yung baka? Yan, tayo po yung mixture ng mga kasama. At yan po mahirap eh, mag-alis ng lupa at saka mag-alis ng tangkay dahil naulan. Kami po umalis sa bahay ay magandang panahon, mainit, maaraw ay pagdating po dito ay ang lakas ng ulan. So hindi na po maaaring hindi itutuloy. At siyempre po nakakahiya po sa mga tao, nabala na sila. Nalampasan ko na pala kayo kanina. Kaya kailangan ay i-harvest natin kahit na ulan. Wala pong problema yon. Kaya lang ang magiging reseko malaki po. Kasi ang lupa po hindi natin maalis ng ayos. At saka basa. Kaya nakakahinayang po ang luyang ito. Ito nabulaklak na siya. So kakunting oras na po at mapapagulang na. Tinamaan po pala, tinamaan pa rin ng bakterya. Dami ng bulaklak. Halos lahat po ay may bulaklak na eh. Talaga pong ganyan ang luya. Yan po ang kalaban, bakterya. Dahil naranasan ko na po doon sa akin, nagkaganyan po yan. Ganyang pusyo-pusyong ganyan. May dilaw doon. Yan po ay kung tawagin ay pasik. Dala ng bakterya. Luya, kalaban ay bakterya. Dahil hindi po, sabi nga po noong agriculturist na Canadian nung nagpunta po sa atin noon, yan pong sumisira sa luya ay bakterya, hindi daw po virus. Para po sa kaalaman ng marami, yung mga nagtatanim ng luya ay ang kalaban po ng luya ay bakterya. So pagka po nagkaroon ng damage, halimbawa ang ugat, doon po nagkakaroon ng pagkakataong pumasok ang bakterya sa ating luya. Kaya po siya ay nabubulok. Kaya kung maaari, kaya katulad nga po pagka naggagamas ay kaunting ingat sa pag-aalis ng damo. Dahil pagka nga po nagka-damage ang ugat o yung laman, doon nga po yun, inuulit ko, pumapasok po ang bakterya pag nagkaroon ng sugat ang luya. Kaya po mainam na ingatan natin sa pag-aalis ng damo.
Wala pong magagawa pagka po kinapitan ng bakterya ang ating luya, talaga pong dire-diretso yung sira niyan. Kailangan i-harvest na kahit mura pa. So ngayon po ay medyo mababa ang presyo ng luya dahil kutsay. Ito po ay pampas break lamang, ika nga. Hindi po pwedeng stock. Kailangan pagka-harvest, hugas, benta. Yan po sistema ng kutsay. Malaki. Ang ganda niya makikita mo pa kung nahugasan. Pa-power spray pa yan. Ano po ay galing pangkuan ay? Galing Canada. Galing Canada. Sa Canada. Ito alisin yung maigyang ano, ugat. Italsik na ninyo din yung ano, tangkay. Oo, yan sa kahit patong mo dyan. Italsik nyo ng malayaw para hindi kayo. Yung maliliit, alisin na ninyo at yun po, yun yung ano. Reject na yun. Walang market ang maliliit. At yan po, atin pong iniwan muna ating maghuhukay ng luya at tayo po may pinipitas na lang sunis dito na tinawag nga po ng ating suki na kailangan daw pang pitas at sobra daw po ang mangangain, yung hayo po, mga kabag kailangan pong mapitas na. So yun po, nagkasabay nga po ang luya at saka po lang sunis. Bali, Davao variety po itong ating pinuputing ito. Bah, kahugos na agad eh. Bilisin mo, loud. Kahapon ng hapon, hindi pa kaya ng bukod. Loud. Yan po ang pumumunga ng ating Davao. Ang napikap sa iyaw, iyak daw doon sa akin. Ha? Iyak. Yan, magandang hinog, maputi. Maputi na. Hinog na talaga ang Davao. Kaya pala kinakain na ng hayop. Mahigpit po ang pulangga at saka po itong mga uwak. Sa gabi naman ay paniki at saka kabag. Kaya wala pong pagpipilian kundi ang pitasin. Kahit nga po medyo mababa ang presyo. Kanina pa ito ay nabuhusan po tayo ng malakas na ulan dito kaninang umaga, kaya po hindi agad natin naputi. Sa mga nagtatanong nga po na kung ano nga daw kung pagkakaiba ng Davao sa native, ang native po unang una ay maliliit kaysa dito sa size ng Davao. Pangalawa nga po ay masarap pong kainin ang native, talagang matamis. Ito naman pong Davao ay laging may kahalong asim. Pero pagka naman po ito ay nga sabi, walang maninira, walang hayop, napapahinog natin ng ayos, ito po ay natamis din. Siyempre po pagka walang maninira, yan, napapasingkad po ang hinog. Kaya mga ikaw. Alangan pa naman eh. Medyo kung po, pero ako na rin. Mas mahinog ari sa pinitas namin kahapon. Magagawa, talagang mahigpit ang hayop. Nakakatuwa. Ganun kahanya pala rin. Ay mo lang, titingnan mong tuyo ha. Nakaawa naman eh. Talagang ang puputi. Puri ko lang sa Davao na rin puti. Napakaputi. Tay, karet.
Yan po ang ating na-harvest na lansunis ngayon. Bali, 3 box na good. Tsaka ito po kulang. Bali, 3 25, 75 at saka po 11. So, sa kabuuan po ay 86 kilos. Lansones Davao. Thank you Lord. Balik na tayo sa luyahan at tayo po ay nakatapos na ng pamimitas ng lansones. Titingnan po natin kung marami nang nahukay ang ating maghuhukay. Marami naga. Kung ika'y aking, dito ka sa aking tabi. Tapos na. Hala ko'y tapos na eh. Yeah, tumulong na yata si kuya eh. Talagang maputek. Ilan kaya mailis diyan? Ay talo diyan, pag-aanim. Tayo po iuwi na hindi po natin tapos ang luya. Sobrang po ang putay. Mayroon pong alisin ng lupa. Naglaga po kanina umaga. Ito po ang ating harvest. Ating pong na-harvest ay 375. Medyo makunti po. Gawa nga po ng mahirap alisin ng lupa. Nahiya lang po tayo sa may-ari ng luya.